Sa panahon ngayon, maraming lalaki ang naliligaw. Akala nila para mapansin ng babae, kailangan nilang maging gwapo, mayaman o palaging online. Pero ang hindi nila alam, ang tunay na nakakabaliw sa babae ay hindi nakikita sa panlabas. Nasa ugali, nasa presensya, nasa paraan ng pananahimik mo kahit kaya mong sumigaw. Ang babaeng totoo, hindi lang naghahanap ng kagandahan. Hinahanap niya yung lalaking may lalim, disiplina at kumpiyansang hindi kailangang ipagsigawan. Gusto niya ng misteryong hindi niya agad mauunawaan, yung uri ng presensya na bumabagbag sa isip niya kahit matagal mo nang wala. Ang mga katangian to ay hindi basta natututunan. Nabubuo yan sa sakit, sa pagtitiis, sa mga panahong pinili mong tumahimik kaysa magpaliwanag. Ito ang mga sandata ng lalaking hindi humahabol ng atensyon, pero siya mismo ang hindi makakalimutan. Kaya kung sawa ka na sa pagiging ordinaryo, kung gusto mong maramdaman ang lakas na hindi kailangang ipakita, ito ang simula. Alamin mo kung ano ang mga katangiang nakakabaliw sa babae kahit hindi ka gwapo. Unang katangian, ang lalim ng pag-iisip at damdamin. Hindi lang sa itsura nababaliw ang babae. Marami dyan gwapo pero walang dating. Ang hinahanap ng babae, yung lalaking may lalim. Yung hindi basta nagsasalita, pero kapag nagsalita, parang may laman bawat salita. Yung tahimik, pero kapag tumingin, parang may gustong sabihin na hindi mo kayang basahin agad. Ang lalim ng lalaki nabubuo yan sa mga pinagdaanan niya. Sa sakit, sa pagkabigo, sa mga pagkakataong bumagsak siya pero tumayo pa rin. Kapag may lalim ka, hindi mo kailangang ipakita na malakas ka. Ramdam na yun ng tao sa paligid mo. Parang dagat, tahimik sa ibabaw pero sa ilalim may bagyong gumagalaw. Ang babaeng nakakakita ng ganitong lalaking may lalim, parang nahuhulog sa misteryo kasi gusto niyang maintindihan kung ano ang nasa loob mo pero hindi niya magawa. At yun mismo ang nakakabaliw. Ang hindi mo pinipilit ipakita, yun ang gusto nilang tuklasin. Sa panahon ngayon na puro nagyayabang, puro maingay, ang lalaking may lalim ay kakaiba. Hindi siya nagpapakita ng lungkot o saya ng sobra. Alam niyang hindi lahat kailangang sabihin. Alam niyang ang tunay na karunungan nasa tahimik na pag-obserba. Kapag may lalim ka, mararamdaman ng babae na hindi ka basta lalaki lang. Isa kang palaisipan. Hindi mo siya sinusuyo, pero siya mismo ang lumalapit para maintindihan ka. Hindi mo siya hinahabol, pero siya ang hindi mapakali. At yun ang totoo. Ang lalaking may lalim, hindi kailangang magsalita para mapansin kasi yung presensya pa lang niya, sapat na para gumulo ang isip ng babae. Pangalawang katangian, ang katahimikan na may bigat. Ang tahimik na lalaki madalas hindi naiintindihan ng iba. Akala ng marami, suplado o mahina ang loob. Pero sa totoo lang, yung lalaking marunong manahimik, yun ang may pinakamalakas na presensya. Kasi habang ang iba ay nag-aaksaya ng salita para mapansin, siya tahimik lang pero ramdam mo. Ang ganitong lalaki, hindi kailangang mag-ingay para iparamdam na may halaga siya. Kapag kasama mo siya, may kakaibang enerhiya, parang kalmadong panganib. Yung hindi mo alam kung anong nasa isip niya, pero alam mong hindi mo siya pwedeng basta-bastahin. Ang katahimikan niya, hindi dahil wala siyang masasabi. Tahimik siya kasi alam niyang hindi lahat kailangang sagutin. Hindi lahat ng argumento dapat patulan at hindi lahat ng emosyon dapat ipakita. Pinipili niya kung kailan siya kikilos at kapag kumilos siya,
laging may saysay. Yan ang dahilan kung bakit nababaliw ang babae sa ganitong uri ng lalaki. Kasi iba yung misteryong dala ng katahimikan. Habang ang ibang lalaki ay nagmamadaling ipakita ang nararamdaman nila, siya, kalmado lang. Pero sa likod ng katahimikan niya, may disiplina, may lalim, may respeto sa sarili. At sa panahon ngayon na halos lahat nag-aagawan ng pansin, ang pagiging tahimik ay kapangyarihan. Ang lalaking hindi laging available, hindi laging online, hindi laging nagre-reply, yan ang nagiging tanong sa isip ng babae. Ano kaya iniisip niya? Bakit hindi siya gaya ng iba? At doon nagsisimula ang pagkahumaling. Pangatlong katangian, ang disiplina at paninindigan. Ang tunay na lalaki may disiplina. Hindi siya alipin ng emosyon, hindi rin basta nadadala ng tukso. Alam niya kung kailan siya kikilos at kung kailan siya mananatiling kalmado. Yun ang klase ng lalaking hindi basta napapaikot ng babae at doon sila nababaliw. Kapag may paninindigan ka, hindi mo kailangang ipakita kung gaano ka katatag. Ang babae mismo ang nakakaramdam niyon. Yung paraan ng pananalita mo, yung tindig mo, yung paraan ng paghawak mo sa sarili, lahat yan nagsasabi na hindi ka madaling matibag. At sa mundo ngayon na puno ng mga lalaking nagpapadala sa libog, sa takot, sa emosyon, ang disiplina ay parang apoy sa dilim. Yung tipong ikaw lang ang matino sa gitna ng magulong mundo. At yan ang nakakaakit. Kasi ang babae, likas na sumusunod sa direksyon ng lalaking may kontrol. Hindi kontrol sa kanya, kundi kontrol sa sarili. Alam mong kahit gaano kanya kaganda, hindi mo siya basta napapaikot. Alam mong kahit anong tukso, hindi siya babagsak. Ang disiplina ng isang lalaki ay parang halimuyak na hindi mo nakikita pero hindi mo makalimutan. Yun yung lakas na tahimik pero buo. At sa dulo, yan ang tunay na dahilan kung bakit may mga babaeng hindi makatulog kakaisip sa isang lalaking hindi nila lubos maintindihan. Dahil hindi siya tulad ng iba. Pang-apat na katangian, ang kumpiyansang tahimik. Ang totoong kumpiyansa, hindi kailangang ipagsigawan. Hindi kailangan ng magarang kotse, mamahaling na relo, o social media posts. Ang lalaking tunay na may tiwala sa sarili, kalmado lang. Hindi niya kailangang ipakita kung sino siya, kasi alam niya na. Ito yung lalaki na kahit nasa gitna ng maraming tao, hindi kailangang magpanggap. Hindi siya nakikipagpaligsahan. Hindi siya nagpapakitang gilas. Tahimik lang siyang nanunood. Pero alam mong kaya niyang kontrolin ang sitwasyon kung gugustuhin niya. Ang gantong uri ng kumpiyansa, nakaka-addict kasi hindi mo siya maramdaman agad. Unti-unti mo lang siyang nauunawaan. Kapag nagsalita siya, malinaw. Kapag tumingin, diretso. Kapag ngumiti, totoo. Hindi siya desperado para mapansin, pero siya mismo ang napapansin. Babae ang unang naaakit sa kumpiyansang ganito kasi hindi ito agresibo. Hindi ito nagpaparamdam ng yabang. May misteryo, may lalim, at may tahimik na lakas. Kapag kaharap mo siya, parang gusto mong sukatin kung hanggang saan ang tapang niya, pero alam mong hindi mo siya kayang basahin. Ang kumpiyansang tahimik ay bunga ng pagtanggap sa sarili. Hindi mo kailangang patunayan ng halaga mo sa iba kasi kilala mo na kung sino ka. At kapag ganun ka, hindi mo na kailangang habulin ang respeto ng babae. Ibinibigay nila yon sa'yo ng kusa. Panglimang katangian, ang pagpapakatao sa gitna ng lahat. Sa mundo ngayon na puro palabas, bihira na ang lalaking totoo. Karamihan ay nag-aastang matigas, pero sa loob, durog. Ang lalaking nakakabaliw sa babae,
yung marunong magpakatotoo, yung marunong aminin ang pagkakamali pero hindi natitinag sa kahinaan niya. Hindi niya kailangan magkunwaring walang nararamdaman. Marunong siyang masaktan pero hindi siya nagdatagal sa sakit. Alam niya kung kailan niya kailangang huminga at kung kailan niya kailangang bumangon. Yun ang tunay na lakas, ang pagiging totoo, kahit may takot, kahit may sugat. Ang ganitong uri ng lalaki, hindi siya marunong magpanggap para lang magustuhan. Hindi niya kailangang baguhin ang sarili para lang maging katanggap-tanggap. Alam niyang mas mahalaga ang respeto kaysa sa atensyon. Kaya habang ang iba ay nagpapanggap para mapansin, siya nananatiling totoo at doon siya nagiging kaiba. Sa mata ng babae, yung ganitong lalaki ay bihira kasi alam niyang sa panahon ng peke, ang pagiging totoo ay kagandahan. At kahit hindi mo gwapo, hindi mo siya mayaman, kapag totoo ka, may kakaibang lakas kang hindi matutumbasan ng sinuman. At sa dulo, yan ang nakakabaliw sa babae. Ang lalaking hindi perpekto, pero totoo. Kasi sa panahon ngayon, yan ang pinakamahirap hanapin. Pang-anim, ang kontrol sa emosyon. Ang tunay na lalaki, hindi yung walang nararamdaman. Marunong siyang makaramdam, pero mas marunong siyang magpigil. Alam niyang may tamang oras para magsalita, may tamang oras para tumahimik, at may tamang oras para umalis. Hindi siya basta napapaikot ng galit o selos. Kapag may problema, hindi siya sumasabog. Taimik lang siya, pero alam mong may bagyong iniipon sa loob. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang kapag binitawan niya yung emosyon, may masasaktan, kaya pinipigilan niya. Ang ganitong lalaki, yan ang tunay na delikado. Kasi kontrolado niya ang sarili. Hindi siya nadadala ng emosyon, pero hindi rin siya manihid. Alam niya kung kailan niya kailangang ipaglaban at kung kailan niya kailangang bitawan. Babae ang unang naaakit sa ganitong uri ng kalma. Kasi alam nilang sa gitna ng gulo, siya yung hindi natataranta. Yung tipo ng lalaki na kahit binabato na ng problema, nananatiling kalmado, nakatayuk, at matatag. Ang kontrol sa emosyon ay hindi lamig ng puso. Disiplina yun ng isip. At yan ang pinakamahirap matutunan. Pero kapag nakuha mo, kahit sinong babae, kahit gaano siya kaganda o kakomplikado, hindi ka na basta-basta mawawala sa sarili mo. At sa dulo, yun ang nakakabaliw sa kanila, ang lalaking marunong magpigil, marunong umintindi, at marunong tumingin sa mata ng walang takot o pagmamakaawa. Pang-7, ang kakayahang umalis ng walang galit. Ang pinakamalakas na lalaki, hindi yung marunong sumigaw, hindi rin yung marunong makipaglaban hanggang dulo. Ang pinakamalakas na lalaki, yung marunong umalis ng tahimik kahit mahal pa niya. Maraming lalaki ang natatalo dahil ayaw nilang tanggapin na tapos na. Pero yung lalaki na marunong lumayo ng walang puot, yan ang lalaking hindi kayang kalimutan. Kasi hindi siya nagtapos sa sigawan o drama. Tumalikod siya, nabuo pa rin ang dignidad niya. Ang ganitong uri ng lalaki, marunong tumanggap ng katotohanan. Hindi niya ipinipilit ang sarili, hindi siya nagmamakaawa para lang manatili. Alam niyang may mga laban na mas mabuting hindi na ipagpatuloy. Alam niya ang katahimikan minsan mas mabigat pa kaysa sa libong paliwanag. At yan ang klase ng pagkawala na hindi matanggap ng babae. Kasi sanay sila sa lalaking humahabol pero hindi sa lalaking marunong magpaalam ng may respeto sa sarili. Ang kakayahang umalis ng walang galit ay tanda ng tunay na kapangyarihan. Hindi mo kailangan manira, hindi mo kailangan ipakita ang sakit mo. Tahimik ka lang, pero alam ng lahat, hindi ka natalo. Pinili mo lang maging payapa. At sa puso ng babae, yun ang lalaking hindi nila makakalimutan. Yung marunong magmahal, pero marunong ding lumayo. Sa dulo, hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para magustuhan.
Ang kailangan mo lang ay ayusin ang pagkakakilala mo sa sarili mo. Kasi ang tunay na kaakit-akit na lalaki, alam kung sino siya, kahit walang pumupuri, kahit walang nakakakita. Ang babae, hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ikaw ang dapat piliin. Kapag marunong kang tumahimik, kapag marunong kang magpigil, at kapag bukas sa loob, kusa silang lalapit. Kasi nararamdaman nila ang bigat ng kalmadong presensya mo. Yung lakas na hindi kailangan ipakita pero ramdam ng lahat. Ang mga katangiang ito, hindi para sa lalaking gusto lang mapansin. Ito ay para sa lalaking handang lumago kahit mag-isa. Handang tumayo kahit ilang beses nang bumagsak. At kapag tumating ka sa puntong yon, hindi mo na kailangan sabihin kung sino ka. Dahil yung presensya mo pa lang sapat na para hindi nila makalimutan.